So here we have nursing oncology. So, pag sinabing CA, cellular aberration, ibig sabihin nun, which is mostly na may misinterpret or as cancer. So, ayan. The immune system. So, yung immunology, study siya ng immune system sa lahat ng klase ng organisms. Yung function nila, yung disorders nila, yung application nila. Yung immunity naman, yun yung body response mo as protection sa mga organisms na foreign sa'yo. Yung immune system din is nagpo-function as defense mechanism ng body mo against sa mga foreign systems na yon. So, respond sila in a specific manner. So, ito yung parang pinaka-function ng immune system mo. Detect, display, and destroy. Together, na-identify nila or minamark o tinatag nila yung invader para matanggal siya. Here we have innate immunity. Ito yung mga inborn or nung pinanganak ka pa lang nandyan na. Pero non-specific sila. Yung response time is mabilis. Minutes to hours lang after the exposure to pathogen. Hindi sila nagme-make ng memory cells and physical inflammatory and cellular response lang sila. Yung adaptive immunity, highly specific defense yun na nagde-develop over time habang tumatanda ka, kung saan ka na-expose, or vaccine ka, ganun. Yung response time niya is much slower kumpara sa innate immunity. Kasi days to weeks yung tinitake para sa first response lang naman. Pero later on, nakakagawa na siya ng immunological memory. For example, nung first exposure mo sa COVID, innate yun. Tapos yung second exposure mo daw is adaptive na. Kasi parang kaya na mag-respond ng memory cells mo dun sa virus na yun. So, yung theory of surveillance, sinasabi dito na yung immune system mo, meron silang innate and adaptive immune cells. Katulad ng natural killer cells and T cells, pinapatrol nila yung body mo, tapos dinidestroy nila yung mga precancerous or cancerous cells. Yung mga cancer cells, pag na-recognize sila, dahil yun sa pagkakaroon nila ng antigens. Kasi, ang antigens, pinaflag yun ng body mo as non-self substance. Kaya nadedetect sila. Pag nadetect sila, matatrigger yung immune response mo na i-eliminate sila para prevent na mag-develop pa sila into full-blown tumor. Yung detection naman, yung initial detection sa innate immune system, nagpro-provide sila ng first line of defense. Yung macrophages, yung neutrophils, yun yung mga key cells na kumakain or nag-engulf sa mga substances para ma-destroy sila ng walang prior exposure. Yung antigen recognition, yung immune system mo, na-detect niya yung foreign substance and na-recognize nila yon dahil sa mga unique molecules nun. Kaya yung tawag doon is antigen. Yun. Specific recognition naman sa adaptive immunity, nag-develop sila ng detection and nakapag-create sila ng memory dahil sa na-experience na nila yung antigen na yun dati. Yung display naman, after detecting a threat, yung immune system, dinidisplay nila yung antigen sa surface. Parang tinatag nila siya. Inactivate nila yung other cells. And then, yung mga yon is pinapresent nila yon sa other immune cells. Pinapresent nila yung antigen sa mas malakas na
cells para sila yung magde-destroy din. So, yung T helper cells, sila yung nagde-display nun. Nagre-release sila ng chemical messengers para maka-coordinate yung adaptive immune response. Yung destroy naman is cytotoxic cells. Sila yung killer cells. And, hinahanap nila yung mga virus or mga body cells na infect ng virus bago pa sila maging cancerous. Yung mga antibody, yun yung protective proteins na na-produce ng adaptive immune system mo in response sa specific na antigen. Kahit na hindi naman talaga totally nila dinedestroy yung pathogen, nini-neutralize nila sila or tinatag para yung ibang cells sila na yung mag-destroy sa kanila. So, yung assessment of immune system, immunity, yun nga yung body protective response mo sa foreign agent. Yung immunopathology, yun yung study of disease dahil sa dysfunction ng immune system. Yung mga immune disorders is autoimmunity, hypersensitivity, gammopathies, immune deficiency, and primary and secondary. So, sa autoimmunity, yung normal protective response mo na may mistake niya yung sarili niya as the target. Kaya nagkakaroon ng body-owned tissue damage or organ damage. Yung hypersensitivity, nagproproduce naman ng inappropriate or exaggerated amount ng antigens. Narang nag-overreact yung body mo, katulad ng kapag merong allergy. Yung gammopathies naman, masyadong madaming immunoglobulins yung naproproduce. Yung immune deficiency naman, sa primary, kunyari pag pinanganak, tapos kulang yung improper development, nagkakaroon ng genetic defects present at birth. Yung secondary naman is develop na yung immune system mo. Pero yung mga external factors, nawiwikan nila yung immune system mo, katulad ng meron kang AIDS, nagki-chemotherapy ka, o di kaya na-expose ka sa mga carcinogenic daw. Yung bone marrow naman, nagproproduce ng blood cells, red blood cells, white blood cells, saka platelets. Inside sa bone marrow mo, nagsastart yung mga blood cells bilang young, immature pa sila. Tinatawag silang stem cells. Pero pag nag-develop yung mga blood cells, hindi kasi sila tumatagal sa body natin. That's why tuloy-tuloy gumagawa yung marrow ng 3 types na yon ng blood cells para ma-keep us healthy. So, yung WBC, ginagawa nga sila sa bone marrow. Ini-store sila sa blood and sa lymphatic tissues. Ang mga white blood cells, 1 to 3 days lang yung lifespan nila. Kaya nga yung bone marrow keep on making them. So, yung immunity cells, yung white blood cells, sila immunity cells na nagbabattle ng bacteria, viruses, and other foreign invaders. Meron mga types ng WBC. Yung monocytes, mas mahaba yung lifespan nila sa mga white blood cells na normal. Sila yung nag-help mag-breakdown ng bacteria. Lymphocyte naman, sila yung nag-create ng antibody para ma-defend yung maka-defend tayo against bacteria or mga foreign invaders. Yung basophils naman, small cells sila na nag-appear para mag-alarm na merong infectious agent sa blood natin. Sila yung nagsisecrete ng histamine and marker of allergic disease. And nagko-control ng immune response. Tapos sila yung sa asthma,
Kapag merong asthma, mataas yung basophils. Yung neutrophils naman, sila yung pumapatay and nagda-digest ng bacteria and fungi. Sila yung pinakamadaming types ng WBC. Sila kasi yung first line of defense kapag merong infection na pumasok. Yung eosinophils, sila yung nag-a-attack, nag-kill ng parasites. Sila yung nagde-destroy ng cancer cells and nag-help in response sa allergic. Kapag mababa yung WBC, leukopenia. Kapag mataas yung WBC, leukotosis yun. Kapag ganun, ibig sabihin meron kang infection. So, ito daw yung range, which is hindi naman kasama sa quiz ngayon, pero sabihin na din natin. Leukocytes 4 to 11 times 10.9 per liter. Neutrophils 2.5 to 7.5 times 10.9 per liter. Lymphocytes 1.5 to 3.5 times 10.9 per liter. Monocytes 0.2 to 0.8 times 10%. 10.9 per liter. Eosinophils 0.04 to 0.4 times 10.9 per liter. Basophils 0.01 to 0.1 times 10.9 per liter. So, meron tayong dalawang types ng lymphocytes. So, yung B lymphocytes, sila yung nagproproduce ng antibody. And yung T lymphocytes, sila yung merong iba't ibang types with various functions. So, sa bone marrow, meron tayong lymphoblast, which is immature nga na WBC. Kapag nag-mature yung WBC na yun sa bone marrow, magiging B lymphocyte siya. Kapag nag-mature siya sa thymus, magiging T cell siya. Sa B cells ba na tayo? So, sa B cells or sa B lymphocyte, sila yung gumagawa ng memory cell, sila yung nagiging plasma cell, and yung plasma cell na yun, sila yung nagiging antibody. Yun yung humoral response. Pero sa may T cell naman, meron silang regulator T cell, effector T cell, helper T cell, suppressor T cell, and cytotoxic cells. Sila yung cell-mediated naman. So, yung lymphocytes or B lymphocytes is nag-mature nga sa marrow. Yung T lymphocytes is nag-mature sa thymus. And, magkaiba yung function nila. So, yung lymphocytes, sila yung sa may bacteria and viral infections. Nagsa-start nga sila sa bone marrow. Yung mga B cell nagde-develop sa bone marrow bago mag-enter sa bloodstream. Yung mga T cell nagmamigrate papunta sa thymus para mag-mature doon. And kapag mature na sila, commonly nahanap natin sila sa bloodstream, pero mas mataas daw yung concentration nila sa lymph tissues and sa lymph nodes, sa thymus and sa spleen. So, yung B cells, ang major function niya is mag-produce nga ng antibody in response sa mga foreign bacteria na na-encounter natin. So, yung antibodies, specialized sila na proteins na nagre-respond sa particular protein or particular antigen. So, yung mga B cells, kapag na-stimulate sila, nagmamature sila into plasma cell, which is nga yung mga cell na nagpo-produce ng antibody. And yung specific B cell is tuned to a specific antigen. Kung saan, kapag may antigen, nagpro-produce yung B cell na to ng sobrang daming antibodies para ma-eliminate yung antigen na nag-trigger sa kanya. So, yung T cell naman, sila yung babump us against mga cell and sila yung pumapatay sa kanila. Kasi meron silang killer T cells. Sila yung nagde-detect ng cell
na nag-harbor ng viruses and pinapatay nila yon. Yung two other types ng T-cell, helper and suppressor T-cell, hini-help nila is synthesize yung killer T-cells and control immune response. Yung natural killer cells naman ay tinatawag na NK cells. Nagpa-function sila as effector cells. Sila yung directly kill sa mga tumors, melanomas, lymphomas, viral infected cells, and herpes and cytomegalovirus infected cells. Yung granulocytes or polymorphonuclear, yung granulocytes, composed sila ng 3 cells, yung neutrophils, eosinophils, and basophils, based sa staining characteristics nila with dyes. So, yung mga cell na yon is important sa pag-remove ng bacteria and parasites sa body. Sila yung nag-engulf ng foreign bodies and dinedegrade nila sila gamit ang kanilang powerful enzymes. So, yung macrophages naman is important for the regulation of immune responses. Sila yung tinatawag na scavengers or antigen-presenting cells or APC. So, parang sila yung mga Guardia Civil and pipick up nila yung mga foreign materials tapos ihaharap nila sila sa T cells or B cells or parang prile at the time of Rizal. So, ito is very important para sa initiation ng immune response. Yung dendritic cells naman, sila din is nag-originate sa bone marrow. Kaparehas lang sila ng monocyte ng macrophages na nagpa-function as antigen-presenting cells. Pero mas efficient sila kaysa sa kanila. Kadalasan tong nahanap sa compartment ng lymphoid organs katulad ng thymus, lymph nodes, and spleen. Pero nakikita din naman sila sa bloodstream and other tissues sa body. So, ito yung natural immunity. Ito yung genetic predisposition, phagocytosis, macrophages, natural killer cells. Ito yung parang since birth pa lang, nandyan na. Yung active naman is having a disease vaccination transfer of immune cells from a donor. So, ito naman, kapag na-expose ka na sa sarili, sa isang sakit. Yung passive naman, antitoxins, gamma globulin, maternal antibodies is sa mga vaccine. Tapos we have 3 line of defense, non-specific and specific. First line, intact skin, mucous membrane, secretions, normal microbiota. Second line, phagocytic white blood cells, inflammation, fever, antimicrobial substances. Third line is B cells, T cells, and antibodies. So, yung immune function, natural immunity, yun ngayon nagre-response sa kahit anong foreign invader. Dinidistinguish nila yung invader niya as a friend or foe or self or non-self. Kung saan yung white blood cells, sila yung nagre-release ng cell mediators nga katulad ng histamine, bradykinin, prostaglandin, and nag-engulf or nagpapagositize sila na foreign substances. Yung mga physical barriers such as intact skin, chemical barriers, acidic gastric secretions, and enzymes sa tears and saliva. Inflammatory response then. So, yung inflammatory response, yung primary purpose niya is i-localize yung infection, i-prevent yung spread ng microbial invaders, neutralize yung toxins, and mag-aid sa repair ng tissue. Yung immune function naman, adaptive immunity against foreign antigen. So, ang result na to is prior sa exposure sa antigen katulad ng nakakuha ka ng disease na yun or nagpa-vaccine ka. Yung active nga is yun nga yung na-develop na sarili mong body, naglalast many years.
Passive naman is na-transmit from another source, katulad ng developed immunity through previous disease or immunization. Phagocytic immune response naman, nandun yung mga WBC, ini-ingest nila yung mga foreign particles. Yung humoral or antibody response is yung mga sa B cells nga, sila yung nagawa ng antibody. Cellular immune response, nag-involve sila ng T lymphocytes and tinuturn nila into special cytotoxics or killer T cells na nag-a-attack sa pathogens.